James chapter 4 verse 13 to 16, yan ang mensahe natin. At gusto kong unawain ninyo na itong mensahe ng Panginoon ay pagpapaalala na may mga bagay na hindi natin alam. Amen. May mga bagay na hindi natin alam dahil kung ikaw ay maalam sa lahat ng bagay, ikaw ay kaya ang lahat ng bagay, at kung ikaw ay nasa lahat ng bagay, meron kang may pagyayabang, kaya lang wala tayo nun. Sino lang ang mayroon ng ganon? Diyos. The title of this sermon, Don't be arrogant. Huwag kayong mayabang. Huwag kayong mapagmalaki. Huwag kayong maging arrogante. At isa sa lingwahe na pwede natin sabihin sa oras na ito, huwag kayong maging abusador. Sino dito abusador? Kapatid, Kristiyano tayo, huwag daw tayo maging abusador. Huwag tayo maging mayabang. Tandaan, ang mensahe ho natin sa kabuuan, matatapos na ang taon, nag-start tayo ng January, na ang mensahe ho natin is about living a life pleasing to God, pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. At isa sa pamumuhay na nakalulugod sa Diyos na gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, ay itong mensahe na ito, huwag tayong maging mayabang. Sabi dito, alam niyo po ba, matinding kasalanan ang kayabangan. Yan ang bungad nating, yun ang bungad na paalala ng mensahe na ito, na ang kayabangan ay isa sa pinakamatinding kasalanan. Bakit po? Dahil yan po ang may pinakamatinding parusa. Matinding kasalanan ng kayabangan dahil may matindi itong parusa, at ang pinakamayabang sa Biblia, walang iba kundi nasa Isaiah chapter 14, verse 12. Nagumpisa ho ang kayabangan, hindi ho sa lupa. Kapitulog, nakakapagtaka naman to. Hindi nag-umpisa ang kayabangan sa lupa. Hindi nag-umpisa ang kayabangan sa isang taong masama. Kung hindi nag-umpisa ang kayabangan sa hindi masama o sa makasalanan ng tao, it means nag-umpisa ito sa isang banal at matuwid na nilalang. Tingnan nyo ang sabi dito. Isaiah chapter 14 verse 12, sabi dito ho, maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Galing sa langit ang pinag-uusapan natin ngayon. Amen po? Kung galing sa langit, it means, itong nilalang na ito, kung galing na sa langit, it means eternal. Walang pupunta sa langit na hindi eternal. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit na hindi ka eternal. Dahil ang langit ay eternal, bawal sa langit ang makasalanan, bawal sa langit ho ang madumi, bawal sa langit ho ang masama. Kaya ho, nung time na ito, itong nilalang na ito, nagkasala siya, naging masama siya, dahil bawal sa langit, itinapon siya sa lupa. Wala pang pangalan dyan. Pagdating sa King James Version, may pangalan na siya. Tingnan nyo ang sabi dito. How you are fallen from heaven, O Lucifer. Si Lucifer pala ho ang pinag-uusapan sa Isaiah 14 verse 12. Son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weakened the nation. May pangalan ho yan. Ayan po, si Lucifer. Okay, pagdating dito ho sa Tagalog, sa Lucas, si Jesus ang nagsasalita, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Yung morning star, walang pangalan. Pagdating sa version ng King James Version, si Lucifer. Pagdating sa bagong salin ng Tagalog, siya ho si Satanas. Si Lucifer ho ang pinag-uusapan natin, at siya yung pinakamayabang sa lahat ng mayabang. Okay, kung may kilala ka mayabang, walang-wala yan kay Satanas. Si Satanas ang pinakamayabang sa lahat ng mga mayayabang. Okay, ano ho ba ang pinagyabang ni Satanas? Ito ho yung kasalanan ni Lucifer. Hindi ba't sinasabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Yun ho ang unang pinakamalupit na kasalanan ni Satanas, ni Lucifer at the time. Yung trono ng Diyos, gusto niya hong pantayan yung nakaupo na yun, at hindi naman ho plano niya ho taasan eh. Walang puso si Satanas na higitan ng Diyos, pero ang plano niya, makaupo sa trono ng Diyos. Okay, para mas malinaw. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Yan lang naman ho ang pakay ni Satanas. Hindi higitan ng Diyos, pero pantayan. Kasalanan pala sa Diyos. Yung hihilingin mo sa Diyos, Lord, pwede po ba maging pantay tayo? Hindi pwede sa Diyos, yung maging pantay kayo ng Diyos. Amen po? Lagi ho dapat ang Diyos ang pataas. Kung itaas ka man ng Diyos, hindi ka tataas sa Kanya. Tama? Si Lucifer ho, nag-desire siya. Alam niyo bang yung puso na ito,
Kaya ho siya binagsak ng Diyos dahil sa kayabangan niya, dahil sa kanyang ambisyon na maging kapantay ng Diyos, kaya binagsak siya ng Diyos at yan din ang kasalanan ni Eva at Adan. Naalala niyo yung tanong ng Diablo? Alam mo, pag kumain ka ng prutas, hindi ka mamamatay. Pangalawa, sabi ni Satanas, pag kinain mo ang prutas na nagbibigay ng buhay, eto ang good news, magiging para kang Diyos. Naisip ni Eva at ni Adan na masarap maging kapantay ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa mga tao? Binagsak, kagaya ng demonyo. Yung demonyo, wala yung ibang gagawin, kundi mangdamay na mga tao ligtas. Siya ho kasi hindi ligtas. Yung mga tao itinataas ng Diyos, gusto niya ibagsak dahil siya ibagsak. Amen po ba? Naunawa natin yung mensahe ng Panginoon. Itong mensahe ng Panginoon ay gusto ng Panginoon iparinig sa bawat isa sa atin para magsilbing paalala sa atin, may binagsak na ang Diyos. Amen po? At kung tayo sa simbahan ito, unti-unting inaangat ng Diyos, unti-unti tayong tinataas ng Diyos, manatili tayong nakarely sa Diyos. Huwag sa kung anumang meron tayo. Sa buhay natin, kung may napupuna sa iyong kakaiba, dahil may Diyos ka. Amen? Huwag niyong kakalimutan na hindi nakapoint sa sarili, laging kay Lord. Amen? Pag may namuna sa iyo at nagsabi, alam mo, kakaiba ka. May kakaiba sa iyo. Huwag mo na angkinin ng papuri, bigay mo na agad sa Diyos. Dahil yung kakaiba sa iyo, yung nadagdag sa buhay mo na wala naman dapat significant, si Lord yun. Amen po ba? Yung wala ka, hindi ka ganun ka katalino, pero pag nagpayo ka sa isang tao, parang ang talino mo. Kay Lord kasi yun. Amen? Parang hindi ka naman ganun kapag ka-bless, pero ang mga tao tingin sa'yo, bless. Kasi kay Lord yun. Wag lang natin tatanggapin o wag lang natin aangkinin, katulad ni Nabucodonosor, inangkin niya ang kapurihan. Sabi ni Nabucodonosor, ang ganda ng Babylonia, sakop ko halos ang kalahati ng sanlibutan. Sabi ni Nabucodonosor, dahil ang galing ko. Patay si Nabucodonosor. Yung pagkain ng baka, naging pagkain ni Nabucodonosor kasi naging mayabang. Tandaan nyo hindi maganda. At sabi ko sa inyo, napakatindi hong kasalanan ang kayabangan kasi may matindi itong kaparusahan. Okay, balik tayo dito. Don't be arrogant. Why shouldn't we be arrogant? Sabi dito number one, we don't know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas, then wala tayong dapat ipagyabang. Amen po? We don't know what will happen tomorrow. Yan ang sabi dito, wag natin ipagyabang ang ating buhay o araw ng bukas dahil hindi natin alam. Sabi dito, makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon, o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. Isang taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Tandaan nyo, hindi yan masamang word. Hindi masamang word yan. Kaya lang, kailangan may isangkap yung mga words na yan, dapat lagi nandyan ang Diyos. Amen? Sabi dito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Hindi natin hawak ang oras at panahon, alam na natin yan. Wala tayong kontrol o kakayanang diktahan ng araw o yung bukas. Wala tayong kakayanan. Amen o? Hindi nga natin hawak ang oras at panahon, lalo na yung diktahan natin ng panahon. Pastor, bakit kaya may mga time na diktahan ko yung ulan na wag pumata? At doon na naman yung word na nadiktahan ko. Baka pwede ganito, pinakinggan ako ng Diyos. Amen po ba? Huwag nyo laging kakalimutan sa senaryo na huwag mawawala ang pangalan ng Diyos. Kasi kayabangan po yun. Alam mo, gumaling ka kasi pinag-pray kita. Kita? Pinag-pray kita. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa akin, di ka gagaling. Hindi po. Kaya ka gumaling dahil sa Diyos. Barrier lang ako ng kapangyarihan ng Diyos. Ganon din ho dito sa pag-preach. Sa simbahan natin, wala dito ibang tinataas. Kahit sino mag-preach dito, pag si Lord ang tinataas, the best na preacher yon. Kasi bakit po? Si Lord ang nag-glorify. Wala tayong control sa kakayanan o diktahan ng araw, kaya ho sabi ng Biblia, huwag tayo magmalaki. Yan ang unang points natin. Pangalawang points natin, biblisan ko na lang po. Sabi dito, pangalawang hindi natin alam, we don't know how long our lives will last. Hindi natin alam kung gaano kahaba o iksi ang ating buhay o kung kailan matatapos ang ating buhay. Unang rason kaya hindi tayo pwede pagyabang sa Diyos, hindi natin alam ang araw ng bukas. Pangalawa, hindi natin alam kung gaano kahaba at kung kailan mawawala ang ating buhay. Ayan. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Yan o ang malinaw. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin hawak ang ating buhay. Kung kanina hindi natin hawak ang panahon at ang oras,
Ganon din ho, hindi natin hawak ang ating buhay. Kung ngayon may buhay ka, i-enjoy mo na. Pwede po bang i-enjoy natin ngayon ang ating buhay? Hindi natin hawak ang ating buhay. The moment na magising ka, kanina nagising ka, sabi ko sa inyo, habit ko na pusang lumalabas sa bibig ko, Panginoon, salamat. Kasi kahit milyon pa ang pera mo sa bangko, wala ka ng buhay, wala na yon. Amen po ba? Kasi ang buhay ang magkukos ng lahat kung bakit meron ka ng lahat ng bagay. Buhay ang pinakamahalaga. Hindi natin hawak ang ating buhay, wala tayong kapangyarihang pahabain o paikliin ito. Wala tayong kapangyarihan sa part na yan. Paano, Pastor, lagi tayo nagpipray na sana humaba ang buhay natin? Itinataas natin sa Diyos na may kapangyarihan para tugunin yung panalangin natin na kayang mag-extend ng ating buhay. Amen po? Wala tayong kapangyarihang pahabain o paikli nito, pero isang sure na sinabi ng Biblia, maikli lang ang buhay. Yan ang sure. Pastor, ramdam ko sa sarili ko, abot ako ng 90. Maganda. Yung 90 ba mahaba na nabuhay yun? Hindi po. Kasi kahit nag-90 ka pa, sa isang kisap mata, maglalaho ka. Ganun pa rin ang value. Sabi ng Biblia, ang buhay ay parang usok. Kung ngayon nakikita mo pa yung mahal mo sa buhay, i-treasure mo yan. Maikli lang ang buhay. Ngayon, may challenge so dito. So ngayon, dahil maikli lang ang buhay, sabi dito ho, maikli lang ang buhay para gugulin sa galit at inis. Galit ka ba ngayon? O inis na inis ka ba ngayon? Tama na. Maikli lang ang buhay para gugulin sa galit o inis. Ano ang kailangan gawin ho sa mga ganyang bagay? Magpatawad na tayo. Alam niyo bang walang tatanggapin sa langit na hindi marunong magpatawad? Di ba, nag-aral tayo kung ano sabi ni Jesus, ganito kayo mag-pray. Pero sa dulo, ang hindi magpatawad, hindi patatawarin. Okay? Maikli lang ang buhay, kaya magpatawad na tayo. Ano pa ho? Manalangin. Yan, yung mga pribilehiyo natin. Lastly, magmahal. Kaysa magalit, magmahal. Why shouldn't we be arrogant? Sabi dito, last, we don't know the will of the Lord. Yan ang pinaka. Yung una, huwag tayo magyabang kasi hindi natin alam ang araw ng bukas. Pangalawa, huwag tayo magyabang dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Pangatlo, huwag tayo magyabang dahil hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Santiago chapter 4 verse 15 to 16, sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon, ito pagrespeto sa will ng Diyos. Tandaan nyo, may free will tayo. Sino mo dito ang nandito na hindi ka naman robot, ibig sabihin free will. Mayroon kang kakayanan, mayroon kang free choice. Ayoko magsimba, choice mo yan. Ayokong manalangin, choice mo yan. Alam mo bang hindi ka papakialaman ng Diyos ka kasi choice mo yan, free will mo yan. Pero kapatid, irespeto natin yung will ng Diyos na mas mataas sa will natin. Mabubuhay pa kami at gagawin namin ito, yun, respeto. Ngunit kayo na nagmamalaki, kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Okay? Sabi dito ho, hindi natin alam at hawak ang isip ng Diyos. Kailanman walang tao ho na kaya ang diktahan at alamin ang isip ng Diyos. Manalangin at manalig tayo sa mabuting plano ng Diyos sa buhay natin. Yan ho ang pinaka-conclusion ko dyan sa pangatlong puntos na yan. Okay, tandaan, nagmamalaki ang isang tao sa harapan ng Diyos kapag, ito marami to. Ito na, dito natin ngayon i-evaluate ang mga sarili natin. Paano tayo nagmamalaki? Kapag pinangunahan niya ang Diyos. The moment na pinangunahan mo ang Diyos, para bang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, mas magaling ako sa iyo. Kayabangan niyo sa Panginoon. Pangalawa, gumagawa siya ng sarili niyang plano nang siya lang kahit walang konsulta sa Diyos. Kapatid, pwede ka magplano, pero siguraduhin mo nag-consult ka sa Diyos. Nagsabi ka, Panginoon, nagpaplano po ako, ito po yung plano ko, pero Lord, yung plano ko na to, pwede po bang sang-ayunan nyo o pakialaman mo? The moment kasi na nagplano ka, ng plano lang ng sayo lang, sigurado ho, sablay. Pastor, paano to? Nagplano ako ng ako lang, pero nagtagumpay. Ang dulo niyan? Yes, nagtagumpay, pero ang dulo niyan, bagsak pa rin. Tama? Marami nagplano na para nagtagumpay, pero ang dulo, bumagsak pa rin. Kasi bakit po? Tandaan natin, pag hindi mo kinonsulta sa Diyos ang mga bagay-bagay, mananatili ho yan, hindi epektibo. Okay? Pwede magplano. Ayaw niya sa plano ng Diyos. The moment na nagplano ka ng sarili mo, hindi ka nagkonsulta sa Diyos, ang conclusion niyan, ayaw niyo sa plano ng Diyos. Pakiramdam niya ang hawak niya ang panahon at buhay niya. Yung mga tao kung may kayabangan sa sarili, pakiramdam niya, hawak niya ang kanyang buhay. Take note, hindi po. Hindi nga natin alam kung mamaya pagtulog natin o paghiwa-hiwalay natin. Hindi ko sinasabi kung may mangyari masama, pero hindi natin alam.
Amen o? Lastly, sabi dito, pakiramdam niyang siya ang Diyos, kaya't wala siyang pakialam sa tunay na Diyos. Ang mahirap pag ikaw na ang Diyos ng sarili mo, ikaw ang Panginoon ng sarili mo. Take note, sabi mo, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. The moment na sinabi mo yon, si Jesus na dapat ang hari ng buhay mo, ng bahay mo, at ng negosyo mo. Si Lord dapat lahat. Kasi siya yung naging hari at Panginoon ng iyong buhay. Pero minsan may mga boundaries tayo. Lord, ikaw ang Panginoon ng buhay ko, pero Lord, the rest, ako na. Sa pamilya natin, si Lord ang gawin natin Panginoon. Kaya nga ang prayer ni Jesus Christ, let your will be done in heaven at kahit dito sa sanlibutan. Mga kapatid, sa langit, organize. Bakit po? Diyos ang hari. Pag sa bahay nyo, Diyos ang hari, ang Panginoon ang hari, organize. Mayroon kasing leadership. At sa totoo lang ho, hindi man ho visible si Lord sa bahay. Pag ang lalaki ang namumuno sa bahay, yan ho ay godly family. O hindi ako dito pro hindi ako dito antay sa mga babae. Dapat lalaki ang namumuno sa bahay. Agree ba doon mga lalaki? Mga kapatid, lalaki pa rin ho, ang binigyan ng Diyos ng higher authority. Lalaki pa rin. Hamon. Ito na, pinakahamon na natin. Huwag tayong magyabang o maging mapagmataas. Yun ang pinakahuling hamon sa atin. Sa halip, ang Diyos ang ating ipagmalaki dahil siya ang may alam at may hawak ng ating buhay. Ang Diyos ang ating ipagmalaki. Panginoon, ikaw ang aking pinagmamalaki, pinagmamataas dahil Lord, alam niyo yung future ko. Alam ng Diyos ang future natin. Alam ng Diyos ang plano sa iyo at ang plano ng Diyos sa iyo, good news, maganda. Walang pangit na plano ang Diyos sa atin. Ang may alam o may hawak ng bukas, ang may hawak ng ating buhay. The moment na alam mong Diyos ang may hawak ng buhay mo, ano ka, secured. Last, ang may mabuting kalooban na nagplano, si Lord ang ipagmalaki dahil siya ang may mabuting kalooban na nagplano ng magagandang bagay para sa atin. Amen po? Kaya, don't be arrogant. Amen po? Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri. Amen po? Palapakan natin ng malakas ang Panginoon.